Meron po ako nabasa sa Facebook. Ang sabi, isang teenager ang namatay dahil sa labis na pag-inom ng matamis na inumin na nagdulot sa kanya na tumaas ang kanyang asukal sa dugo at bumaba ang kanyang potassium. Ano po ba ang dahilan? Bakit namatay siya? Alam nyo, yung po kasing tumaas ang blood sugar mo, tapos bumaba yung potassium, meron pong seryosong problema sa kalusugan yan. Ngayon, ating pong topic po natin yan. Ang pangunahing connection niyan, ang potassium at insulin. Ano ba ang connection nilang dalawa? Ang potassium, tumutulong siya sa paggawa ng insulin, isang hormone na kumokontrol sa asukal sa dugo. Kaya pag bumaba yung potassium, nababawasan yung production o bisa ng insulin. Kaya tataas ang sugar, magiging type 2 diabetes. Ang magiging epekto nito, magkakaroon ng insulin resistance. Ang type 2 diabetes ay nagsisimula kapag hindi na tumutugon ng maayos ang mga selula o katawan natin sa insulin at nananatiling mataas ang blood sugar. Ano po ba yung insulin resistance? Para maintindihan mo, isipin mo ang yung katawan para siyang bahay. At ang asukal o yung glucose mula sa kinakain mo ay para siyang kuryente na nagbibigay lakas sa bahay. Ang insulin naman ay parang susi na nagbubukas ng pintuan ng selula o kwarto ng bahay para makapasok ang asukal. Kapag nakapasok ang asukal, ginagamit ito ng selula bilang energy. Sa insulin resistance, ang susi o insulin ay hindi na gumagana, nahirapan buksan ang insulin ang mga pinto ng selula. Kaya kahit na may sapat na insulin, hindi makapasok ng maayos ang asukal sa selula. Dahil hindi nakakapasok ang asukal, nananatili ito sa dugo para mapababa itong asukal sa dugo, yung ating pancreas o lapay, ay gagawa pa siya ng more na insulin, maglalabas siya ng marami. Ito po ay para tustusan ng lapay sa pangailangan ng katawan. Pero sa katagalan, mapapagod po yung lapay o yung pancreas at hindi na ito makagawa ng sapat na insulin para makontrol yung asukal sa dugo. Kapag nangyari ito, tataas yung asukal sa dugo at maring humantong sa type 2 diabetes. Ano po ba simptoma pag mataas ang asukal tapos mababa yung potassium? Lagi kang nauuhaw, madalas kang umiihi, nagugutom ka, napapagod ka, lumalabaw mata mo. Pag mababa naman ang potassium mo, nanghihina ang kalamnan mo, pinupulikat ka, irregular ang tibok ng puso mo at tumitigas yung dumi mo. Ang pangunahing sanhi nito, yung matas yung asukal. Meron kang insulin resistance, may problema ka sa pancreas, at minsan sa labis na katabaan at sa stress. Ang mababang potassium, labis na pagkawala ng likido, nagsusuka ka, nagtataik ka, merong ilang gamot tulad ng pampaihi, ito'y nagiging dahilan nito ng pagbaba ng potassium. Paalala po muna tasing crystal oil. Ang ating crystal oil, ito po'y maganda sa mga pamamaga. Nakakatulong ito sa mga sakit ng mga kalamnan, sakit ng mga kasukasuan, dulot ng arthritis. Ganon din sa sakit ng ulo. Pampasarap din ito ng tulog kasi po yung aroma, yung amoy ng crystal oil, nakakatulong para makatulog ka. Ang crystal oil nakakatulong sa pampabuti ng hininga para hindi ka nahirapan huminga, yung baradong ilong. Nakakaginhawa po ito ng sakit ng tiyan, pag naninikip ang dibdib mo. May pangkalmanting effect ito sa ating digestive system. Nakakatulong pag kinakabag ka, bloated ka, masaktan tiyan mo. Nakakatulong din to sa pagkontrol ng pagsusuka o pagduduwal.
Hindi ka rin kakagatin ng lamok kasi hindi gusto ng lamok yung amoy niyan, itataboy niya. Nakakatulong din ito pang-alis ng kate dahil sa kagat ng lamok. At meron din tayong isang supplement na activated charcoal na ito'y itim na pulbos, makukuha mo sa kahoy, sa baon na niyog. Ito po'y ginagamit na medisina, libon-libon taon na nakakaraan. Ito'y pangalis ng pamamaga ng ating digestive system, pangalis ng kabag, sumisip-sip ito ng gas at toxin sa bituka. Meron siyang antibacterial properties, pumapatay ng uri ng bakterya sa bituka, lalo na po yung amoeba. Pag ito po sa mga na-food poison ka, nakakatulong po ang activated charcoal panlaban sa food poisoning at overdose sa gamot. Kaya activated charcoal, sumisipsip ng excess na likido sa bituka, tumutulong para makontrol yung diarrhea, mapabango ng hininga. Activated charcoal ay sumisipsip ito ng bacteria toxin sa bibig, kaya ito po yung pampabango ng hininga. Available po yan sa Patnubay. Kung nais nyo pong magpa-deliver, ay i-deliver po ng rider yan sa bahay ninyo. Alam mo, pag mataas yung asukal mo, ay kailangan mo ng reseta ng doktor. Either na oral, insulin, gawin mo yan. At ang usually sa bahay, bukod doon sa gamot na binibigay sa'yo ng doktor, dapat yung pagbabago ng dieta. Para sa diabetic, merong pag mababa yung potassium mo, ang tawag doon hypokalemia, kailangan mong balansihin ang pagkain mo para makontrol ang blood sugar at madagdag yung potassium na para hindi na tumaas yung asukal. Mahalaga na magpa-check up pa sa doktor o dietitian para ma-personalize na payo para kayo matulungan. Pag diabetic ka, mababa yung potassium mo, ay kailangan po nito ng consultation sa doktor mo. Kaya makakatulong po para makontrol yung pagbaba ng potassium. Ang mga pagkain na dapat mong kainin pag mababang potassium mo at mataas ang sugar mo, ay kailangan mo dagdagan ng mga pagkain mayaman sa potassium. Tulad po, narito yung gulay, alimbawa po yung lutong kamatis. Ako po, mahilig akong maglaga lang ng kamatis. Halimbawa, yung kamatis, durugin mo, gano'n, dahil nalaga na siya, di ba? Tapos, pakulo ka ng itlog. Yung ulamin mo na yun, di ba? Kasi mataas yung potassium. Gano'n din po yung tomato paste, tomato sauce, mga sun-dried tomatoes, kaya sariwang kamatis. Pwede mong gamitin po yan, sarsa o sabaw. Mayaman sa potassium yung patatas. Kung lulutuin mo pati yung balat, no? Yan po'y meron ding carbohydrates, pero limitahin mo din ang pagkain yan. Maaari mong i-bake o i-steam kaya o kaya iprito. Yung mga kalabasa din ay mayaman din yan sa potassium of fiber. Mga spinach at broccoli. Magandang source ng potassium at meron pang ibang nutrients yan. Ito'y mas madali para ma-absorb ang potassium pagka luto yan. Avocado rin po, mayaman yan sa healthy fats. Magandang source ng potassium yan. Kokontrolin niya kaya lang, yung calories niyan, siyempre, balansihin mo yung food mo eh. Kaya kailangan talaga pumunta ka sa yung dietitian. Yung prutas na saging, kilala sa mayaman sa potassium, mataas din ang asukal niyan. Kaya kumain ka lang ng katamtaman. Yung melon, honeydew, mataas din po yung potassium, very refreshing yan. Yung mga orange juice, mataas ang potassium at vitamin C yan. Kaya kung diabetic ka, mainam kumain ka ng buong orange kaysa uminom ka ng juice para may fiber ka at mabagal ang pagtaas ng sugar mo. Ang mga apricot, pwede rin sariwa o pinatuyo, dried apricot, pero mas concentrated ang potassium na pinatuyo, kaya konti lang ang kainin mo. Yung prunes, mataas din ang potassium yan at fiber. Ang iba pong pwede mong kainin, yung mga isda, yung mga manok,
magandang source ng protein na hindi nakaka-apekto sa blood sugar mo. May mga ilang isda tulad ng salmon, may potassium din yan, gatas at yogurt, may potassium at calcium. Pumili ka ng low-fat or non-fat option. Mga beans tulad ng black beans, lentil, kidney beans, mayaman yan sa potassium, fiber at protein na makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar mo. Kaya nga po yung pagbabago ng dieta para sa diabetic, bukod doon sa gamot na reseta ng doktor, ay kailangan po control ng carbohydrates, kumain ka ng complex carbo, mas piliin mo yung whole grain tulad ng brown rice, wheat bread, oat, kaysa refined carbohydrates na puting bigas or puting tinapay. Sukatin mo siyempre yung dami. Mahalagang sukatin mo yung dami ng carbohydrates na kinakain mo sa bawat meal mo para maiwasan yung biglaan pagtaas ng blood sugar mo. Iwasan mo yung added sugar, mga soft drinks, mga matatamis na juice, mga candy, dessert, maraming asukal yan. Dagdagan mo yung fiber. Tumutulong ang fiber sa mabagal na pag-absorb ng asukal. Pag-control ng blood sugar, makukuha mo to mula sa gulay ay na may balat, tulad nga ng patatas na may balat, prutas na may balat. Halimbawa yung kalabasa, wag mo nang alisin yung balat no. Kumain ka ng sapat na protina kasi pag meron kang sapat na protina, mabubusog ka kagad, maiwasan mo ang biglang gutom. Pumili ka ng mga isda, lean meat, itlog na nilaga, mga beans at nuts. Piliin mo yung healthy fats, kasama po yung avocado, nuts, seeds, olive oil. Nakakatulong din ito sa puso, nagpapabusog. Dapat regular ang kain mo, huwag kang magpapakagutom, huwag ka naman magpapakabusog masyado. Kumain ka sa regular na oras para mapanatili na stable ang blood sugar mo. Iwasan mo yung paglaktaw ng meal. Subaybayan mo ang blood sugar mo lagi. Meron kang regular na i-check ang blood sugar mo para makita kung paano naka-apekto ang pagbabago ng dieta. Tandaan mo, ang pagbabago ng dieta ay dapat ginagabayan ka ng doktor o registered dietitian. Sila makapagbibigay sa iyo ng eksaktong rekomendasyon batay sa iyong kalagayan, medication, iba pang mga health concern, yung ang sobra o kulang na potassium ay parehong mapanganib. Paalala po sa ating supplement na lecithin, yan para sa utak yan . Ang lecithin mahalaga sa kalusugan ng utak. Tumutulong sa production ng neurotransmitter na ang neurotransmitter mahalaga to sa memory, sa ating pagkatuto at pagkontrol ng kalamnan. Napapanatili ang integridad ng cell membrane ng utak at naiwasan po ang panghihina ng ating utak, kaya kailangan mo dagdagan mo ang pag-take mo ng lecithin. Available po yan sa Patnuba. Yun namang calcium, magnesium natin. Mahalagang mineral yan sa kalusugan ng ating butot, kalamnan at pangkalahatang kalusugan. Kasi po yung calcium, maganda yan sa contraction ng mga muscle. Ang magnesium naman, pag-relax ng kalamnan, pumipigil ito ng pulikat, no? Ito rin tumutulong para maiwasan yung pagnipis ng ating buto, yung osteoporosis, para maiwasan yung fracture. At mahalaga ang magnesium para mag-function at muscle, mapanitili ang muscle mass at lakas. Mareregulate din yung pattern ng tulog mo. Ang magnesium mahalaga sa panghihina ng muscle at para din sa mahimbing na tulog. At nakakatulong po ito sa pagbawas ng stress, nakakatulong din po ito sa mahimbing na tulog. Available yan sa Patnubay. Alam mo, bukod po doon sa tamang pagkain, ang exercise ay mahalaga. Malaki pong naitutulong ng exercise sa diabetic. Anong dahilan? Bakit nakakatulong ang exercise sa diabetic? Ang pangunahin pong benepisyo nito, pinabababa ang sugar. Ang pinakamahalaga, kapag nag-exercise ka, ginagamit ng mga kalamnan mo ang sugar bilang energy. Dahil dito,
bababang asukal mo sa dugo. Pinahuhusay niya ang paggamit ng insulin, nagkakaroon ka ng insulin sensitivity. Ang ginagawang mas sensitibo ang ating insulin pag regular exercise ka. Ibig sabihin, mas magagamit mo ng maayos ang katawan ng insulin pagka ikaw ay nag-exercise. Tapos pa, makokontrol pa yung pagtaba mo. Ang sobrang timbang, pag obese ka, merong masamang epekto, madali kang magka-diabetes. Ang exercise, nakakabawas ng taba at nananatili yung malusog na kalamnan. Pinabubuti pa yung kalusugan ng puso. At ang regular na exercise, nagpapababa ng presyon ng dugo, napapababa pa yung cholesterol at triglycerides. Kaya pinipigilan din niya yung pinsala sa daloy ng dugo at nerve. Pag mataas ang blood sugar, maaring masira ang daluyan ng dugo at mga nerve, nagdudulot ito ng komplikasyon sa mata, sa bato, sa paa, ibang bahagi ng katawan. Ang pagbaba ng blood sugar sa pamamagitan ng exercise, makakatulong sa pagpigil ng pinsala sa ating mata, sa ating puso, at nababawasan din yung stress. Ang exercise kasi nakakatulong para makalmante ka at nababawasan yung stress hormone na cortisol. At ang regular exercise, nagiging aktibo yung ating pakiramdam. Kaya nga po, anong magandang exercise? Ang isa ay yung regular walking exercise, yung mga aerobic na exercise, nagpapaganda ng tibok ng puso, at ang paglalakad, pagbibisikleta, o yung swimming or jogging, mga water aerobic, resistance exercise, ganon, mga zumba, yung dancing, ganyan, ay mahalaga po ito. Mahusay ang paggamit mo ng asukal pagka ikaw ay nag-exercise. Pwede kang gumamit ng mga dumbbell, no? Mga push-up, mga squat, no? Malaking tulong po yung mga resistant band, ganon. Pero kumonsulta ka syempre sa doktor bago mo simulan anumang exercise. Mahalagang kumonsulta ka muna sa doktor mo para maipapayo nila kung anong tamang exercise batay sa iyong kalagayan, batay sa iyong kondisyon. Kaya dahan-dahan ang simula ng exercise, wag biglain. Kung bago ka mag-exercise, ay kailangan po nito ay meron ka munang warm up. Monitor mo lagi ang blood sugar mo. Subaybayan ang blood sugar bago, habang at pagkatapos mag-exercise. Lalo na kung umiinom ka ng gamot na mga nagpapababa ng blood sugar. Yung sobrang pagbababa ng sugar, masama din yon. Magsuot ka din ng tamang sapatos para maiwasan ang problema sa paa, lalo na kung diabetic. Mahalagang may tama kang sapatos, medyas, maging regular ang pagpilim ng exercise. So gusto mo na manatili kang controlled ang blood sugar mo para mapamahala ang timbang mo. Kaya nga po, ang diabetic ay nagiging maayos kapag namomonitor mo, namamanage mo yung weight mo. Ang pangunahing dahilan, ang kasi na-maintain mo yung timbang mo, hindi ka tumataba, ay nagiging sensitive yung insulin. Pag sobra ka sa timbang, marami kang taba sa tiyan, yung visceral fat na tinatawag, ang bumababa yung insulin, nagkakaroon ka ng insulin resistance. Ang asukal sa dugo ay hindi makontrol. Kaya kailangan para very effective ang pagbaba ng sugar, magpababa ka ng blood sugar level. Ang pinakamahusay para magkaroon ka ng insulin sensitivity, para makontrol ang antas ng asukal mo sa dugo. Maraming mga diabetic na mataba, pagdating ng panahon sa kalaunan, pumapayat na sila. Kaya nga po, para maiwasan natin ang panganib sa diabetic, maiwasan ang komplikasyon, dapat kontrol ang timbang, maiwasan din yung sakit sa puso at stroke, kasi ang labis na timbang ay nagpapatas ng presyon ng dugo,
nagpapatas ng cholesterol, kaya may panganib sa sakit sa puso, ganun din yung high blood. Kasi may kaugnayan yung mataba sa high blood. Kaya pag may kaugnayan din yan sa taas ng cholesterol at triglycerides. Kaya para mapababayan, mag-exercise ka. Alam mo, ang sakit sa bato, ang labis na asukal sa dugo, ay nagpapalala ng presyon ng dugo at sumisira sa kidney. Kaya dapat kontrolin ng timbang para maiwasan ang problema sa bato, sa ating kasukasuan. Siyempre, pag mataba ka, dagdag stress yan sa ating sa mga joints, mga sa tuhod at balakang. Nagpapalala yung sakit mo sa katawan. Kaya nga po, ang pagkakaroon ng malusog na timbang, nagpapatas ito ng energy, napapabuti yung tulog mo, nababawasan yung stress, kaya malaking kumpiyansa na gaganda ang pakiramdam mo. Kaya para mabawasan ang timbang, nangangailangan ka ng balancing dieta, regular exercise, magtuto ka sa gulay, prutas, lean protein, whole grain. Limitahin mo yung mataas na sugar, unhealthy fats, at regular na exercise at kailangan nakakatulog ka na mabuti. Tandaan, mahalagang makipag-usap pa sa doktor mo, dietitian, ma-personalize yung plano sa pamamahala ng timbang mo. Kaya kailangan po ay kahit konting timbang lang, mga 5 to 10% ang katawan mo, malaki may tutulong ito pang-control ng diabetes, no? Huwag kayong mag-self-medicate. Laging kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at paggagamot. Yung omega-3 po, may supplement tayo na omega-3 fatty acid. Pambababa ito ng presyon ng dugo. Ang regular pag-consume ng omega-3 ay makakatulong ito sa pagbababa ng BP, pampababa ng cholesterol, no? At meron siyang anti-inflammatory properties, mababawasan ng pamamaga ng daluyan ng dugo, makakatulong sa pagbaba ng presyon ng dugo. Napapabuti po yung function ng daluyan ng dugo. Ang fatty acid po ay maaring makabuti sa function ng ating ugat. Mas lalo silang flexible at hindi lalapot ang dugo natin. Ipaalam niyo po sa akin, pwede kayo mag-chat sa akin, mag-PM kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, o kaya sa YouTube, di ba? Paalam niyo sa akin yung name nyo, yung address nyo, kasama po yung mga barangays, anong barangay kayo, para agad nilang ma-deliver. Kung ano CP number mo, kung sino yung tatanggap, bigay yung cellphone number, kasi pag magdi-deliver na yung rider, tatawag na sila sa inyo na coming na yung delivery para mahanda kayo, no? Kaya ang i-charge po sa inyo ang shipping fee, okay? Dadako po tayo ngayon sa ating food for thought, Psalms 46 verse 1. Ang Psalms 46 verse 1, ito isang verse sa Bible, nagbibigay ng malaking kapanatagan at pag-asa, lalo na po sa oras ng kaguluhan o kahirapan. Ang talatang ito sinasabi, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging handang tulong sa panahon ng kaguluhan. Ang salin po ay mula sa bagong sanlibutang salin ng banal na kasulat, ngunit ang kahulugan nito ay narito, isang payak na pagpapaliwanag na ang Diyos ang ating kanlungan, ibig sabihin ng Diyos sa pare siyang na tayo nasa ligtas na lugar. Isang kanlungan kung saan tayo maaring magtago at makahanap ng protection kapag may bagyo o panganib. Siyang ating pinupuntahan pag tayo natatakot, nanganganib, nalulungkot, sa kanya tayo nakakaramdam ng seguridad at kaligtasan at kalakasan. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.